Meron bang namumuong banggaan sa pagitan ni Sara Duterte at ni Risa Hontiveros? Dahil matapos pong kumawala ni Sara Duterte sa Uniteam, siya na daw ang bagong leader ng oposisyon na naturalmente ay pinalagan ng mga taga-tunay na oposisyon. Sabi po kasi ni Harry Roque, Vice President Sara has just resigned as DepEd Secretary and Vice Chair of NTF-ELCAC. Uniteam has formally been dissolved and she has just become the leader of the opposition. The line has been drawn. The Philippines finally has a real leader. Alam nyo, tuwing bubuka ng bibig itong si Harry Roque, puro comedy na lang talaga ang lumalabas. Dapat kay Harry Roque, pumasok sa comedy bar eh. Sabihin ba naman niya, the Philippines finally has a real leader? Yan ba ang tatawagin yung real leader? Si Vice President Sara Duterte? Leader ba ng ano? Sabi ni Harry Roque, si Sara Duterte na daw ang leader ng oposisyon. Pero ito pong balita ni Harry Roque ay nireject po agad ng Liberal Party. Ayon po dito sa The Manila Times, the Liberal Party rebuffed a declaration by former presidential spokesman Harry Roque that Vice President Sara Duterte can be a leader of the opposition after she resigned from the cabinet of President Ferdinand Marcos Jr. In a statement on Thursday, the LP said it strongly opposed Roque's remarks and said the true opposition is founded on accountability, transparency, and genuine care for the people, qualities that the party does not see in the Vice President. Roque said that with the dissolution of the Uniteam, Duterte has become the leader of the opposition. Pero ang kontra ng Liberal Party, in her resignation, there was neither an acceptance of responsibility nor was there any change in principles and convictions. How can someone be leading the opposition when they are yet to be held accountable and needing to answer to the people? Sabi pa ng LP, it knew all along that the Uniteam was for show. What happened on Wednesday was an admission of what we already know for a long time, that the unity of the Uniteam was only a facade during the elections so they can gain the support of voters. And now it's clear that there is now a turning point underway. It said the opposition prioritizes the people, not expanding and maintaining power, not defending a wanted religious leader or condoning the killing of thousands of Filipinos, and certainly not turning a blind eye to the oppression of our fishermen and the encroachment on our territory by foreigners. Pabor ako sa sinabi ng Liberal Party dito. Paano magiging opposition ang kampo ni Duterte na pangungunahan daw ni VP Sara? Hindi naman talaga ang taong bayan ang prina-prioritize nila. Take for example, itong kaso ni Kibuloy. Yan ba ang sasabihin nyo na pina-prioritize ang taong bayan? Ang pinoprotektahan nila si Apollo Kibuloy. Imbis na kumbinsihin nila si Apollo Kibuloy na lumabas na, sumuko at harapin yung kanyang kaso, napakadami pa nilang dahilan para hindi sumuko si Kibuloy. Kaya dapat daw bigyan ng tamang hustisya si Kibuloy. Kayo na rin mismo, ikaw, Sara Duterte, ang nagsabi na dalhin sa proper forum itong kaso ni Kibuloy. Pero ano ang nangyari? Nagtago. At imbis na palabasin ninyo, pinagtatanggol nyo pa. Ang gusto ng administrasyon ni Bongbong Marcos, sumuko si Kibuloy at harapin niya ang kanyang mga kaso para maipagtanggol niya ang kanyang sarili. Pero itong kampo ni Sara Duterte ay mas gusto pa nila na magtago si Kibuloy kaysa harapin niya ang kanyang kaso. So ang ino-oppose nitong grupo ni Sara Duterte ay yung gusto ng administrasyon na harapin ni Kibuloy itong mga kaso niya. At yung mga nangyayari sa West Philippine Sea. Dito, alam na ng buong sambayan ng Pilipino na ang kinikilingan ni Sara Duterte at ng kanyang pamilya at ng kanyang mga kaalyado ay ang China. Sila po ay mga pro-China. Yan ba ang sasabihin na sila ay para sa taong bayan? Ang tunay na oposisyon ay ipinaglalaban din ang kapwa Pilipino sa kanilang
pananaw. Hindi tulad nitong grupo ni Sara Duterte na ang pinaglalaban ay ang kapakanan ng China, ang kapakanan ni Kibuloy. So paano natin matatawag na leader si Sara Duterte ng bagong oposisyon kung ang kanilang ipinaglalaban lang ay yung kanilang sariling kapakanan? So magiging laban ba to ng dalawang oposisyon, Sara Duterte against Risa Hontiveros? Dahil sabi nga ni Harry Roque, VP Sara has just become the leader of the opposition, na nireject naman kagad ni Atty. Laila de Lima dahil sinabi niya, after 2022, VP Leni made a pronouncement that she was passing the baton to Senator Risa Hontiveros as the opposition leader. So sino sa tingin ninyo ang mananalo sa labang Sara Duterte-Risa Hontiveros? Sino sa kanila ang pwedeng tawagin tunay na leader ng oposisyon? Well, alam nyo, para sa akin, pang sarili ko lang pong opinion, itong si Vice President Sara Duterte pwedeng maging leader ng kasinungalingan. Yes, inaamin ko po, dati po akong supporter ni Sara Duterte nang dahil lang po sa Uniteam. Hindi ko naman po kilala si Sara Duterte nung eleksyon. Ang alam ko lang, anak siya ni then President Rodrigo Duterte at mayor siya ng Davao. Ibinoto ko lang po siya, katulad ng maraming mga Marcos loyalists, ibinoto lang namin si Sara Duterte nang dahil kay Bongbong Marcos. Pero ngayon, tuluyan pong nawala ang paghanga ko kay Vice President Sara Duterte. Nung sinabi niya na ang Uniteam ay itinatag lang para sa eleksyon 2022. So ano ang ibig sabihin nito? Na pinaikot lang pala tayo ni Sara Duterte nung panahon ng eleksyon. Ginamit niya lang ang mga Marcos loyalist para suportahan siya para manalo. At yung unang 2 taon ni Sara Duterte bilang Vice President was a total lie. Isa lang pong kasinungalingan. Pinaikot lang tayo ni Sara Duterte para mapaniwala na merong Uniteam. Sinabi niya, hindi na sila kandidato. At nung nanalo na sila, kanya-kanya na sila ng biyahe ni Bongbong Marcos. Wala na ang Uniteam. Bakit itong nakaraang 2 taon? Pinaniwala niya ang taong bayan na merong Uniteam. Yung pala sa loob-loob niya, wala ng Uniteam. So anong ginawa niya sa atin? Ginago niya tayo. Samantalang si President Bongbong Marcos, up to the last minute, ipinagtatanggol ang Uniteam. Kapag may nagtatanong sa kanya kung wala na bang Uniteam, sinasabi ni Bongbong Marcos, intact pa rin ang Uniteam. Yun pala para kay Sara Duterte, after ng eleksyon, wala ng Uniteam. So ano yun? Niloko niya tayo for the past 2 years? Pinaniwala niya tayo na may Uniteam pa rin? Yung pala, after pa lang ng eleksyon, nung nanalo na silang dalawa, para sa kanya, wala ng Uniteam? Kaya doon sumama ang loob ko. Well, sa bagay, isa lang naman ako Dahil kahit papaano, kapag naririnig ko si President Bongbong Marcos na nagsasabing intact pa rin ang Uniteam, umaasa ako, kahit na alam kong kapiranggot na lang yung pag-asang yun na magpatuloy ang Uniteam. Dahil sinabi ni President Bongbong Marcos, dahil pinagtatanggol pa ni President Bongbong Marcos ang Uniteam, intact pa rin daw ito. Pero para kay Vice President Sara Duterte, nung sila ay naupo na bilang presidente at vice-presidente, wala na ang Uniteam. O hindi ba ang binigay sa atin ni Sara Duterte ay 2 years ng kasinungalingan? Pero hindi lang pala ako nag-iisa. Then nabasa ko po ito kay Representative Joel Archua ng 3rd District of Manila. Sabi niya, Uniteam lie of VP Sara ends. Vice President Sara Z. Duterte has finally realized she has been maintaining a false facade of unity with the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., judging by her own words that the Uniteam was for election purposes only. That false facade has been there since June 2022. Since June 2022, we have had an education secretary who was living a lie, perpetuating a lie. O hindi ba? Puro kasinungalingan lang pala yung naunang 2 taon ni Sara Duterte kapag sinasabi niyang Uniteam, BBM Sara, sama-sama tayong babangon muli. Yung pala, right from the start ng kanilang panunungkulan,
nilaglag niya na ang UNITIN. Tapos ngayon, parang baliwala. Bumitiw lang siya as cabinet member, okay na lang. Hindi po ganun kasimple yun. Huwag po natin kakalimutan na isang napakalaking kasinungalingan ang ibinigay sa atin ni Sara Duterte for the past 2 years. Kaya mas mabuti na kahit papaano maaga pa lang, unang 2 taon pa lang, nakita na natin ang totoong pakay ni Sara Duterte. Tapos na ang panlilinlang. Sa bagay, kanino ba siya magmamana? Kung yung ama nga paiba-iba ng statement. Saan pa ba magmamana ang anak? At least, si former President Rodrigo Duterte, simula pa lang ng kampanya, inilabas niya na ang kanyang disgusto kay President Bongbong Marcos. Hindi katulad nitong si Sara Duterte. Pinaikot niya tayo. Pinaniwala niya tayo na may UNITIN. Pinaniwala niya tayo na iba siya kaysa sa kanyang pamilya. Pero hindi pala. So ano ngayon? Expect ba natin na in the coming days, babanat na rin si Sara Duterte laban kay President Bongbong Marcos? Hindi na po tayo magugulat nun. Pagkatapos nga mag-resign ni Sara Duterte as DepEd Secretary, naglabasan na naman ang mga DDS at sinabing magpi-people power na daw sila. Pero, paano nga sila magpi-people power? Wala naman silang people, wala naman silang power. So, pabayaan na lang po natin sila sa kanilang ilusyon. Kung sa tingin nila, kayang-kaya nila mag-people power, so be it. Nakaabang po ang mga supporters ng ating gobyerno. Nakaabang ang supporters ni President Bongbong Marcos at ng lahat ng Pilipino nang ayaw na ng gulo, nang ayaw ng people power dahil wala naman pong magandang kinahihinatnan at kinalalabasan ang people power, kundi puro gulo lamang. Ngayon po na tayo ay bumabangon na muli, thank God, hindi kasama si Sara Duterte. Bumabangon tayo ng sama-sama na hindi kasama ang grupo ni ex-President Duterte. Pero tulad nga po ng sinabi ko, expected na po yung pagre-resign ni VP Sara sa DepEd. Nakita na po natin lahat ng senyales. Tulad nga po ng sinabi ni Senator Chis Escudero, I believe her resignation was inevitable from the time her father, FPRRD, and her siblings and allies started attacking PBBM and members of the First Family. Its inevitability became more pronounced when she was already silent and not expressing her support on certain policy issues such as the West Philippine Sea, the Bagong Pilipinas Hymn, the Kibuloy cases, and attempted arrest, etc. So alam nyo, hindi po bobo ang mga Pilipino. Alam po namin sa ganyang galawan ni Vice President Sara Duterte, expected na po natin na dito magtatapos ang lahat. Ang kakalas si Sara Duterte sa gabinete ni President Bongbong Marcos. Lalo na nung umattend si Sara Duterte sa prayer rally ni ex-President kung saan minura-mura ni former President Duterte ang ating Presidenteng Bongbong Marcos. At makikita natin na patawa-tawa pa sila ni Amy Marcos. Ay oo nga pala. Ano kaya ang masasabi ni Amy Marcos dito? Alam kaya ni Amy Marcos na itong UNITIN ay para kay Sara Duterte ay isang malaking palabas lamang? Sa tingin ko, oo. Dahil hindi ba siya pa nga ang nagsasabi na naging instrumento siya para mabuo ang UNITIN? So sa tingin ninyo, hindi alam ni Amy Marcos na isang palabas lang itong pagsanib puwersa ni Sara Duterte at ni Bongbong Marcos? Hindi kaya may kinalaman dito si Amy Marcos sa lahat ng palabas na ito at ito ay talagang plano lamang. So ngayon nasa oposisyon na si Sara Duterte at tulad nga ng sinabi ni Harry Roque, leader ng oposisyon. Kanino kakampi si Amy Marcos? Alam na po natin lahat ang sagot dyan. Kung magiging oposisyon si Sara Duterte, malamang nandun din si Amy Marcos. Dahil dito nga sa pahayag ni Amy Marcos sa pagbitiw ni Sara Duterte as DepEd Secretary, sabi niya, ang aking pagmamahal, pagtitiwala at paniniwala sa iyong kabutihan, husay at pakikipagkaibigan ay hindi kailanman magmamaliw. Ako ay iyong kasama sa bawat hakbang, bawat araw at bawat laban dahil iisa lamang ang nais natin, magwagi at magtagumpay ang mahal nating Pilipinas. So paniniwalaan pa ba natin itong si Amy Marcos? Na iisa lamang ang nais ninyo ni Sara Duterte
na magwagi at magtagumpay ang mahal nating Pilipinas? Ginugulo nyo nga ang Pilipinas Paano nyo sasabihin na mahal nyo ang Pilipinas? Pinagtatanggol nyo si Kibuloy. Ayaw nyo pasukuin. Nakakiling kayo sa China. Pero akala ninyo papaborsa nyo ang Pilipino at papanig sa China? Samantalang more than 90% ng Pilipino ay hindi nagtitiwala sa China. Kayo-kayo lang ang mga pro-China na nagpupumilit na tayo ay magpasailalim sa China. At yung kanyang unang sinabi na ang aking pagmamahal, pagtitiwala at paniniwala sa iyong kabutihan, husay at pakikipagkaibigan ay hindi kailanman magmamaliw. So ibig sabihin, wala siyang pagmamahal, wala siyang pagtitiwala, wala siyang paniniwala sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Itong statement mong ito ang magsasarado sa aming paniniwala na talagang wala kang amor sa iyong kapatid na si President Bongbong Marcos. At hindi kami magtataka kung darating ang araw na isa ka sa magpapabagsak sa iyong kapatid na si President Bongbong Marcos. Pero kahit na ano pang pagpaplano ang gawin ninyo para pabagsakin si President Bongbong Marcos, hindi kayo magtatagumpay. Dahil tayo mga Pilipino, ayaw po natin sa mga taong traidor sa bayan at lalong-lalo na ayaw natin sa taong traidor sa pamilya. So kayo po, para sa inyo, sino po ba ang totoong leader ng oposisyon? Si Vice President Sara Duterte o si Senator Risa Hontiveros? At bago po ako magpaalam, hiling ko po sa ating lahat, ipagpatuloy po nating ipagdasal ang ating Presidenteng Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon na naway huwag magtagumpay ang mga grupo na may maiitim na balak para pabagsakin si President Bongbong Marcos. What are your thoughts about this? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Ito Money. Diyos ti Agmina.